Assalamualaikum. Isang pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Alam nyo ba kung ano ang Remolacha? Well, kung hindi, ngayon malalaman nyo na. Kung ito ay bago pa lang po sa inyong pandinig, maaaring panuorin ng munting video at pakisupport na rin ang page na ito. Pwede na rin kayong magbigay ng suhestyon o reaction sa pamamagitan ng inyong mga like, comments at sa pag-share sa mga informative videos ay maaari kayong makatulong, lalong-lalo na sa mga naghahanap ng informasyon. Ano nga ba itong Remolacha? Ang Remolacha ay karaniwang tinatawag na beet. Hinango ito mula sa wild beet o sea beet na tumutubo sa mga baybayin ng Eurasia. Meron itong 17 klase. Ito ay maladamo na gulay kung saan kabilang sa pamilya ng Amaranthaceae. Nagmula ito sa India sa mga lugar na Mediterranean, gayon din sa baybayin ng Atlantiko sa Europa. Pinaniniwalaan din na ang mga beets na ito ay lumago sa hanging gardens ng Babylon. Tinawag naman ng mga sinaunang Griego ang beet bilang tatlion at kapwa ginamit ang dahon nito bilang isang culinary herb at panggamot, gayon din para sa mga Romano. Ngunit sila na mga naunang nagtanim ng halaman para sa ugat nito, tinukoy nila ang beet bilang beta. Naging beet naman sa Old English noong mga 1400s. Nakilala rin ang beet na ito bilang beetroot, chard, European sugar beet, red garden beet, Harvard beet, black turnips, maanghel wurzel, mangel at spinach beet. Ayon naman sa botanical na paglalarawan, ang beetroot na ito ay karaniwang tinatawag na beet ay isang biennial na halaman na gumagawa ng mga buto sa ikalawang taon ng paglaki at kadalasan lumalago bilang taonang para sa mataba at batang ugat nito. Bagamat natatanging beet lamang ang naglalaman ng mataas na porsyento ng asukal sa lahat ng uri ng gulay, maaari pa rin itong kainin ng ilang bisis sa isang linggo. Kaya itinuring ito bilang isang natural na superfood para sa paggawa ng lutong bahay. Ngunit hindi lang ito superfood mga kaibigan, kundi maaaring mapakinabangan pa ng ating dry na skin dahil pwede rin itong gawin lotion. Total package talaga dahil pwede na rin itong gamitin bilang pangkulay ng buhok. Ang abalance na isa sa mga puting uri ng beets kung saan yan ang ating tatalakayin ngayon. Saan nga ba nanggaling ang salitang abalance? Ayon sa etymological na diksyonaryo, ang abalance ay unang lumitaw sa print noong ika-17 siglo sa salitang French. Nagmula ito sa Old French word na abeler na nangangahulugang bumaba at naging modernong pandiwa rin para sa salitang lunok. Kinuha din ang salitang abalance mula sa abel kung saan nangangahulugan bilang pababa na mula sa pariralang abal na ang ibig sabihin ay patungo sa lambak. At sa ikalawang kalahati sa salitang ang chi ay isang pagkakaiba-iba ng karaniwang French suffix ans mula sa Latin antia. Ang suffix o panlapi sa pangalan ngayon ay nagiging isang pandiwa. Sa Tagalog halimbawa ay gagawing pagpapalaya. Sa pangkalahatan, ang mga puting beet na ito ay bilog hanggang sa korting ugat na may average na 5 hanggang 12 cm ang lapad. Ngunit ang hugis nito ay maaring mag-iba, depende sa variety at lumalagong kondisyon na nakaatat sa ugat. Mayroon ding pahaba, ang kulot na dahon sa tuktok ay makapal at dark green na lumalaki sa isang pattern ng rosette. Ang balat ng ugat ay medyo magaspang, matigas at kulay cream kung minsan ay natatakpan ng mga gasgas at balahibo ng ugat, siksik sa laman, malutong at puti na may malabong concentric na singsing. Sa isa pang pag-aaral ng botanika, kanilang inuri ang mga puting beet na ito bilang Beta vulgaris kung saan nakakain ang ugat. Meron itong iba't ibang varieties na karaniwang may label na white beet sa mga lokal na merkado. At ang maputlang ugat ay itinuring na ilan sa mga mas bihirang cultivars ng beet na kadalasang natatabunan ng mga katapat na pulang guhit at ng kulay orange. Ang mga white beet na may popular na katangian nito bilang mga sugar beet
ay ginagamit sa buong mundo para sa komersyal na produksyon ng asukal. Bukod sa katanyagan nito bilang sugar beet, ang iba pang mga uri ng white beet ay umiibabaw din ang katanyagan para sa mga hardinero na nasa bahay para sa kanilang banayad na lasa dahil ang mga maputlang ugat ay kulang sa tipikal na makalupang lasa na naugnay sa mga pulang beet cultivars. Ang mga puting beet na ito ay madalas matatagpuan bilang mga baby size ang sukat at pinapalaki din naman ito hanggang sa takdang panahon para magamit sa parehong hilaw at aplikasyon sa pagluluto. Sa heograpiya at kasaysayan, mga puting beet na ito ay pinaniniwalaang nakatutubo sa Europa at nilinang mula pa noong sinaunang panahon, habang ang eksaktong pinagmulan ng white beets ay patuloy pa rin na inaalam ng mga mananaliksik. Ang berdeng dahon nito sa tuktok ay una na itong natupok o naubos. Ang mga ugat ay itinapon at ginamit bilang pagkain ng mga hayop. Samantala noong 1800 ay naging popular ang pagkonsumo sa banayad na lasa ng mga ugat nito. At sa pagkatuklas ng beet bilang mas mataas na nilalaman na asukal, ang mga white beet ay naging isang mahalagang kalakal sa loob ng kalakalang pang-agrikultura para sa paggawa ng asukal. Ngayon, ang mga white beet ay bihira nang makitang sariwa sa mga merkado dahil sa pangunahing layunin ay pinapalaki para sa komersyal na pagproseso sa buong mundo. Ang ilang uri ng white beet ay matatagpuan sa mga lokal na merkado ng magsasaka sa Europa, Estados Unidos, Timog Amerika, Australia at Africa. At ang mga buto ng white beet cultivars ay binibenta din sa pamamagitan ng online gamit ang mga katalog ng binhi para sa paggamit ng hardin sa bahay. Pagdating naman sa halaga ng nutrisyon, ang mga puting beet ay isang magandang pinagmumulan ng fiber na maaaring makatulong para pasiglahin ang panunaw. Naglalaman din ng ilang vitamin C, manganiso, folate, potasa at magnesyo. Bilang karagdagan, ang berdeng dahon sa tuktok ay nagbibigay din ng vitamin A at C bilang antioxidant na maaaring palakasin ang immune system. Pataasin din nito ang produksyon ng collagen at makatulong na mabawasan ang degeneration of vision. Ang abalance na isa sa mga puting uri ng beets ay hindi lang tinatangkilik dahil sa kanilang kaaya-ayang banayad na lasa, kundi pati na rin sa creamy white roots nito na may kakaibang tamis at sarap kaysa sa mga pulang varieties. Ang texture nito ay malutong kung saan perpekto para isama sa mga salad, sopas at nilaga. Pwede na rin sa mga inihaw. Angkop din ito para sa parehong hilaw at lutong mga aplikasyon tulad ng pagpapakulo, pagpapasingaw at pagbibig. Sa Netherlands, ang isang malamig na salad na kilala bilang koolschotel ay tradisyonal na ginawa gamit ang mga sangkap tulad ng mansanas, keso at sara, karni, patatas at siyempre nandyan ang pula o puting beet bilang sentro ng ating paksa upang lumika ng matamis at mabangong ulam. Ang ilan sa uri ng mga white beets ay maaari ding pigain para gawing juice o syrup. At nandyan din ang atsara para sa matagal na paggamit. Bilang karagdagan, ang mga berdeng dahon sa tuktok ng mga beets ay maaaring hugasan at bahagyang igisa bilang isang side dish. Mahusay naman na ipinaris ang puting beet sa mga halamang gamot tulad ng tarragon, parsley, mint at dill. Gayon din sa mga keso tulad ng parmesan. Mananatili naman ang ugat nito mula 1 hanggang 2 linggo kapag nakaimbak ng buo. Mga kaibigan, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, maaaring paki-like, subscribe at pahit na rin ang bell notification para lagi tayong ma-update sa mga susunod pa nating talakayan. Maraming salamat po!